Sabi ni Kimberly Priela, Attorney, may karapatan po ba ang kapitbahay namin na ipasara ang daan namin? Dahil sa kanila daw po yun, sa squatter po kami nakatira. Meron. Kung illegal kayong naninirahan sa lupa, wala kayong karapatan humingi ng right of way o karapatang makaraan sa lupa ng iba patungong highway kahit nakulong ang lupang tinitirahan nyo. Karapatan ng may-ari ng lupa na ipagbawal na paraanin ang ibang tao sa kanilang lupa. Maliban lang kung may karapatan kayo sa lupang tinitirhan ninyo, hindi kayo maaaring mag-insist na paraanin sa lupa ng kapitbahay nyo. Dahil sabi nga ng Article 649 ng Civil Code, maaari lamang humingi ng right of way sa iba ang legal na may-ari ng kulong na lupa. Wala kayong ganitong karapatan dahil hindi legal ang paninirahan nyo sa lupa. Para sa karagdagang impormasyon, i-follow nyo ako. Wala lukuhan, kay Attorney Tony Roman. Sabi ni Shelian, Attorney, what if pag isang tao po ay tumakbo bilang barangay kagawad at nanalo, maaari po bang hindi siya paupuin sa pwesto? Pwede, kahit nanalo na ang isang kandidato, maaari siyang patalsikin o hindi paupuin sa pwesto kung dinabag niya ang Omnibus Election Code at iba pang batas. Ayon sa Section 253 ng Omnibus Election Code, maaaring maghain ng petisyon ang kahit sinong botante ng barangay laban sa nanalong kandidato kung hindi qualified ang kandidato o naging disloyal o hindi tapat siya sa bansa. Kapag napatunayan ito, papatalsikin sa pwesto ang nanalong kandidato at ang kandidatong may pangalawang pinakamataas na bilang ng boto ang siyang mauupo sa kanyang pwesto. Sa madaling salita, kung hindi dumaan sa nasabing proseso, hindi basta-basta maaaring pigilin ang pag-upo sa pwesto ng nanalong kandidato. Para sa karagdagang impormasyon, i-follow niyo ako na wala lukuhan kay Attorney Tony Roman. Ang tanong ng isang follower, mayroon akong kaibigan super depressed, gusto niyang tapusin ang buhay niya, ano pong pwede kong gawin? Kapag may kaibigan kang labis ang depression at gusto mag-suicide, mahalagang damayan siya at kumilos ng mabilis na tama. Tumawag sa National Center for Mental Health hotlines. Ang mga numbers ay matatagpuan sa baba. Maaari din tumawag sa Hopeline Philippines sa mga numerong naka-indicate sa baba. Meron din mga lalawigan katulad ng Bataan at iba pang LGU na may mental health ordinance na ibinababa ang mental health service sa barangay level. Gamitin ito para maiwasan ang suicide sa ating komunidad. Para sa karagdagang impormasyon, i-follow niyo ako dahil wala lukuhan kay Attorney Tony Roman. Tanong ni Mark, Attorney, pinagkakalat po ng kasamaan ko sa trabaho na nagnanakaw daw ako sa office namin kahit di naman totoo at walang ebidensya. Ano pong dapat gawin? Maaari mo siyang kasuhan ng slander o oral defamation kung direktang sinabi sa kaopisina mo ang paninira under Article 358 ng Revised Penal Code. Maaari siyang makulong ng 4 months and 1 day hanggang 2 years and 4 months kung seryoso at matindi ang paninira. Kung hindi naman, maaari lamang siyang makulong ng 1 month and 1 day to 6 months at magmumulta ng hindi higit sa 20,000 pesos. Maaari mo rin siyang kasuhan ng libel under Article 353 to 356 ng Revised Penal Code kung siniraan kanya sa pamamagitan ng letter o isinulat at isinapubliko niya ang paninira. Ayon sa Article 353 ng Revised Penal Code, libel ang pampubliko at malisyosong imputasyon ng isang krimen o ng isang bisyo o depekto, tutuman o hindi, o anumang kilos, pagkukulang, kondisyon, katayuan, o pangyayari na may posibilidad na magdulot ng kahihiyan o kasiraan sa isang tao o korporasyon. Kung pinost ang paninira sa social media o anumang platform online, maaari mo siyang kasuhan ng cyber libel under RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at kung may sala, makukulong siya ng 2 years, 4 months and 1 day hanggang 8 years. Para sa karagdagang impormasyon, i-follow niyo ako na wala lukuhan kay Attorney Tony Roman. Ang tanong ni Yellow Citrine, hello po, ano po bang meaning ng dual compensation? Posible po bang tumakbong SK chairman ang isang college student na CHED scholar? Thank you. Pwede, ayon sa RA 2260 or Civil Service Act of 1959, hindi maaaring makatanggap ng karagdagan o dobling sahod ang isang opisyal o empleyado ng gobyerno maliban kung pinahihintulutan ito ng batas. Hindi opisyal o empleyado ng gobyerno ang CHED scholar. Sa halip, isa lamang siyang ordinaryong estudyante. Kung CHED scholar ka, syempre maaari kang tumakbo bilang SK chairman sa inyong barangay. Hindi ka considered as public official or employee.
Para sa karagdagang impormasyon, i-follow nyo ako, Dawala Lokohan, Attorney Tony Roman.